thesis. Ito siya. Pambihira ako pala affirmative. Patuloy na yung qualified person. Sigurado ka ba sa iyong Paborito niya. likas ka nga ba sa iyong tingin? Patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang tunay na magyayabing. Malinaw, pasok na din. Manalisig ka na lang ba sa katotohanan? Nung manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na ba yapratin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikita kung sa laman ay kakasang pag ikaw ay sumama sa karamihan, iyak ikaw ay mali. Malilig lang din naman sa karamihan, ikaw ay maligaw. Yayanin sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanin sa depo. Yayanin sa depo, laban lang na, wala na kasulatan, kapayapaan, magkakamita, tunay na nawa. Ayusin niyo ito para sa malakas na pagkira. Huwag ay di naman ang iyong tindig. Huwag na ang pipilitin na mag-saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatok-katok ka pa sa ligong ka. Sana'y ka naman sa pagdaan pagkatotong araw sa parating. Garalisip hanggang huli. Araw at ang totohanan ko'y kasang huwag ka sana maliligaw. Kaway, sila. Yayanin sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanin sa depo. Yayanin sa depo, laban lang na, wala na kasulatan, kapayapaan, magkakamit lang, tunay na unawa. Ay, nako. Marami nagdadasal para sa akin. Pwede ba akong mag-isan? Kasi wala ba? Mamahagi ay isang karangalan. Depende naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Dokson, kailangan ito hindi naging uri ng argumento. Walang isang bagay na pinagabalahan. Lekon, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lekon, lugar na malisik ng kasagutan. Nahagilan at satanggol ay pinaglalaban. Ito lamang iyan. Yayanin sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanin sa depo. Yayanin sa depo, laban lang na, wala na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na unawa. Depo, ang tanging lugar. Pasukan ng anong mga influential na po. Yan Sinakasama. Isa pa na sa inyo. Hindi ko naman ikisali sa dalawa. May alam, tanggap mo ba ang katotohanan? Pinaghahanap ng katapatan. Naliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo naman yan. Tara na, halika na. Yayanin sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanin sa depo. Yayanin sa depo, laban lang na, wala na kasulatan, kapayapaan, magkakamit na, tunay na unawa. Hindi, kung sabihin niyo kung okay na para ano.
tanungin muna kung okay na yung mga magdedebate. Baka hindi pa ready si Pastor Baler. Yes, ready na ako. Tapos na Si magdasal. Bro Denmar, tanungin mo kung ready na. Baka hindi pa ready. Yes, ready na rin. Ready na rin. Okay na. Sige, mag-ano ka lang, alam na ito. Magsabi ka lang pag magsasalita na ako. Okay. Ayan. Good evening and good mornings sa lahat ng mga nakikinig at taga-subaybay ng Debaters Convention. Muli, ito pong Debaters Convention, no, nagbabalik. Meron po tayong magaganap na debate ngayon, no, sa pagitan ng Roman Catholic Church at ng End Time Believers Church, no? So, sa Roman Catholic Church, no, sa katauhan ni Brother Denmar Santiago, at sa End Time naman, no, sa katauhan naman ni Pastor Baler. So, bago ko ibigay yung sabihin ko muna yung topic, no. Ang topic nyo ay patutunayan na hindi third person ang Holy Spirit. Tama ba ako, Bro Denmar? Patutunayan ko na third person ng Holy Spirit. Ayun, okay. So, patutunayan mo na third person ang Holy Spirit. Okay. Sorry. So, patutunayan ni Brother Denmar, no, as a affirmative, no, patutunayan niya na third person ng Holy Spirit. So, pamamalian naman ni Pastor Baler. Anyways, before ko ituloy yung pagsasalita, no, magpapakilala muna yung mga debaters natin, no, para makilala natin, no. So, Bro Denmar, as a affirmative, mauna ka na, bigyan kita 1 minute. Okay, isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapamilya, kapuso, at mga kalaban. Ayan. So, samahin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo habang kayo ay nanonood ng debating ito. Ito po muli ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith by Apostolic Movement of the Philippines, or in short, CFCLAM. At sa debating ito ay katotohanan lamang ang inyong masumpungan. Ayun, okay. Maraming salamat, Brother Denmar. So, sa end time naman, Pastor Baler, pwede ka pa magpakilala para maging familiar ang mga manonood sa'yo. Sige, salamat. Magandang gabi. Unang-una, bumabati ako ng hallelujah sa pangalan ng Panginoong Kristo, at ako po inyong kapatid, si Brother Bal ng End Time Message. At sa gabi ito po, bilang sa negative side, patutunayan ko rin na ang banal na espiritu ay hindi third person o persona. So, ganun din sa DevCon at sa mga moderator natin, si Brother Nas na ating kaibigan, at dito po sa lahat ng nasa GC ngayon at nasa live, bumabati po ako sa inyo ng isang masaganang gabi at naway marami kayong matutunan sa debate na ito. Okay, ayun, no. Maraming salamat. Anyways, no, ako rin naman magpapakilala. Ako po si Brother Nash Benavides, no, one of the admins ng Debaters Convention, no, and in behalf ng mga admins, no, babanggitin natin mamaya, no, before matapos ang debate, no. So, before natin simulan yung debate, babanggitin ko muna mga rules and regulations, no, ng debating ito. So, number 1, no, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil lang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan categorical din naman ng sagot, no? So, familiar naman kayo dyan sa number 2, right? Number 3, kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question agad, no? Wala nang magpapaliwanag. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin, no? Number 5,
Sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itinatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side. At sa rebuttal naman, no, sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Basta pasok sa tema o pasok sa topic. Okay? So number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa moderator. Ito dapat pakinggan nyo rin mula sa moderator ay may kinakaukulang disiplina. Mabawasan ng Number 8, no side comment. No? Tandaan natin, no side comment. Number 9, no unprofessional attitude. Number 10, no objection during the conclusion. No? Number 11, respect the admins and moderator's decision is always final. Okay, number 12, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Okay? So, agree ba kayo dito? Yes, Yes, moderator. Agree po. Okay, okay, agree naman sila ang dalawa, no? So, ano tayo? 15-10 ba tayo? Yes. Okay, 15-10 at 10-7 lang ba kayo? Hindi, tanongin Hindi na. ko alam, Sir Moderator, kung ilang minuto ang presentation namin. Hindi, tanongin ko na lang kayo. Yun po. Sige 10-7. po, kung ano po yung mapagkasunduan, kung 10, okay na po yun. Okay, sige. Kung 10-7. Baka mabitin, ha? Sabihin nyo lang, habang hindi pa tayo nag-start. 10-7 ba? Okay na natin Okay na yan? Sige, okay. Sige. Okay, kung okay na tayo, 10-7. So, Siguro, 5 minutes tayo sa conclusion. 15 Okay. minutes ang presentation, ang rebut, cross-examine ay 7, tapos 10 minutes ang rebuttal. Pwede. Ayan, Pwede. okay. So, 15 minutes, no? Ang presentation din, 7 minutes ang question and answer, no? And then, sa rebuttal, 10 minutes and 7 din. Question and answer. 7 minutes din. Brother Nash, Okay. Yes. wala po kasing 15 minutes dito sa OBS kasi Wala bang 50 minutes? Yes. Kaya Ten na lang. Kaya pala iniisip yan. nakaset po Sige. kasi ito. Sorry. Sige, Okay. teka lang. Okay. Nakaset pala. Ay, wala tayong magagawa. Nakaset Okay. So, kamot na lang ng ulam, bro. Na lang tayo. Okay, so, proceed tayo sa 10-7. Okay. So, 10-7 and then 5 minutes conclusion. Okay na tayo? Okay na. Okay, sige. Okay, hindi na natin patatagalin, no? Simulan na natin. Ito na, no? Sa affirmative side, Brother Denmar, bibigyan kita ng 10 minutes. Ready ka na ba, Miss Moderator? Yes po, ready. Miss Demcon? Okay, so bigyan na natin ng 10 minutes si Brother Denmar sa kanyang presentation. Brother Denmar, take it away. Okay. Isang mapapalang gabi po sa inyo lahat, mga iibig kong kapatid kay Kristo. At mga kapatid, ngayong gabing ito, ang inyong maliit na lingkod ay magpapahayag at magpapatunay sa ating titindigan na ating inihamon sa ating butihing kaibigan na pastor. Hindi lamang miyembro ito, kundi pastor ng End Time Believers Church. Okay? So, itong ating pag-uusapan ay patungkol sa ikatlong persona. No? Hindi naman ito nalilihim sa iba, sapagkat ito ay napagdebatihan na namin ni Pastor Ferdinand Sustento noon sa Manalite, dyan din sa End Time. No? So, ito po ay hindi na bago para sa atin. No? Kaya simulan na natin, no, mga kapatid. No? Sa ating unang pagtatayo, bibigyan natin ng definisyon ang salitang person. So, yung pag sinabi nating person, mga kapatid, ito ay galing sa salitang Griego na prosopo.
Okay? Galing po yan sa Griegong salita na prosopo. Dito po yan mababasa sa talatang 2 Korinto 2:10, no, sa King James Version na person and sa Revised Standard Version na presence. Okay. So ngayon mga kapatid ay titignan natin, no, ng mas malawak yung kahulugan ng Biblia patungkol sa person. Pag sinabi natin person, mga kapatid, no, hindi lamang sa Greek, no, kundi maging sa Hebrew, mga kapatid, titignan natin. Katulad po nitong aking screen share, mga kapatid. Okay, mag-screen share po ako, ha, para inyo makita yung aking screen. Alright, screen share tayo para makita ninyo. Ayan. Okay. Ayan, screen share natin, no? Okay. Ang sabi dyan, no? Ito, no? Yung Psalms chapter 139 verse 7. No? Yung salitang panim dito. From your presence. Alright. Ano po ang ibig ko sabihin dyan sa talatang yan? Pag binasa ho natin sa Tagalog, saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? O sa English nga ay presence. Ayan po, nasa harapan ho ninyo yung panim. No, so mapapansin ninyo sa unang taludtod ng talatang iyan na may parallel o may kabalalay, no, na sa ikalawang taludtod na synonymous, magkahulugan ng mga salitang ginamit. Ano ho yung mga yon? No, yung sinasabi nating saan ako paroroon ay katumbas ho yan ng saan ako tatakas. At ang uling pangungusap na mula sa iyong espiritu ay katumbas ng mula sa iyong harapan. No? Ngayon, ang espiritu ay nangangahulog ang presence o harapan o presensya. No? Ang salitang harapan sa Hebreo ay panim. No? Na isinalin sa Job 13:8. Tignan natin yung Job 13:8. Tignan nyo ha, siya ay sinalin bilang person. Ito po, no? Job 13:8. Nakikita nyo po sa inyong mga screen, ano? Ayan. So, sa Job 13:8, sa King James Version, sinalin siyang person. No, yung panim. Ito po, oh. Ayan. Panim. Ayan. Person. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung sinasabi kong synonymous parallelism, no, ang presence sa talatang Psalms 139 verse 7, ang presence ay person. Okay? Ang espiritu ay presence na makatuwid baga, ang espiritu ay person or presence. Kaya maliwanag na ang espiritu ay persona. So ikalawa, mga kapatid, ikalawang pagbibigay ng definition sa person. Ano sabi diyan sa International Dictionary ng Webster's, page 1827. Ang sabi diyan, a being characterized by conscious apprehension, rationality, or moral sense. No, isang umiiral na napagkakilala, napagkamalay na pagkaunawa at pagkamakatwiran at pagkaunawa sa mabuti at masama. No, so ang salitang persona ay nangangahulugan sa isang umiiral na may magkatwiran, no? So ano ang halimbawa natin sa bagay na yan, mga kapatid, no? Ang halimbawa natin, i-stop natin yung screen share. Okay. So ang halimbawa natin, mga kapatid, ay yung sa Gawa 15:28. Ano ang sabi diyan? Nasabi diyan, minagaling ng espiritu, no? Minagaling, ibig sabihin, ipinasya ng espiritu na huwag silang atangan ng mabigat na pasanin. So, sa NIV, ang sabi dyan, it seems to be good, no? Para sa Holy Spirit. So, meron siyang reason para sabihin na huwag atangan, no? Huwag atangan yung mga hentil, no? It seems to be, it seems good to the Holy Spirit sa NIV, no? Yun ay reason, no? So, dahil ang Espiritu Santo ay magaling na mag-reason, so ang Espiritu Santo ay persona according sa ating definition. So, ikalawa, no? So, ang Espiritu Santo ay tinawag
na parakletos. Okay, alam niyo ho yun, yung parakletos? Okay. So, sa John chapter 14, verse 26, no, ang sabi diyan ay parakletos. Yung parakletos, the word na Griego, ayun ay isinalin, no, sa 1 John chapter 2, 1 John chapter 2 bilang advocate. Dahil ang isang abogado, mga kapatid, ay mayroong pangangatwiran, therefore, ang Espiritu Santo ay person. Okay. So, ayun yung ating definisyong ibinigay sa person, no? May pagkamakatwiran. Okay? Number 1 yun, ha? Number 1, no, yung binigay natin mula sa Bible na panim, presence, or kasing kahulugan niya ay person, at yung ikalawa ay yung sinasabi natin dito sa dictionary na itinapat natin naman sa Bible. Okay? So, next natin. Pag sinabi bang person, mga kapatid, ano pa? Ano pang ibig sabihin ng person? Pag sinabi nating person, mga kapatid, ito. Ang person, according sa Webster's, no, sa Merriam pala, sorry. Dito sa Merriam Dictionary, itong hawak ko, no? So, sa Merriam Dictionary na ating hawak, ito po ang ibig sabihin ng person. Basahin natin. Oh. Person means the actual unique reality of a spiritual being, undivided whole existing independently, and not interchangeable with any other. Person, an individual substance of a rational nature. Rational nature, ha? Tandaan ninyo. Yung binasa natin kanina, may pagkamakatwiran. Rational nature. Okay? Kalikasan nyo ng person. Okay? Thus, a person is a being aware of being and having intelligence and free will. Oh, ito, banggitin natin na God, angels, and men have intellectual and free will in common that makes them person with or without a body. Okay, so paano ho naging divine person? No, ang isang bagay, no? Ang sabi diyan, no, meron siyang intelligence and free will, no? Yung intelligence nasa 1 Corinthians chapter 1 verse 24, yung will, yung free will ay nasa Matthew chapter 6 verse 10. So if that makes sense, no? Kaya tinawag na person sapagkat meron siyang intelligence and free will, hindi lamang reason. Kasi kung kaya mag-reason ng person, ibig sabihin meron siyang intelligence, no? So, ayan na, binanggit natin diksyonaryo, Biblia, no, pinagbatay natin sa isa't isa, no. Pinag-connecta natin sa isa't isa. Okay. So, sa theology, no, 50 seconds. person. Okay, thank you. Person, no, sa Matthew chapter 28 verse 19. Kaya sa tinawag na ikatlong persona, kasi kung magbibilang kayo, no, sa Matthew chapter 28 verse 19, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ikatlong persona ng kadyusan. Dahil ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, at silang tatlo ay iisa. 1 John chapter 5 verse 7 ng King James Version. These three are one. Okay? So, siya ay ikatlong persona. Okay. So, ayan yung aking unang pagtitindig. Nawa ay naliwanagan tayo sa aking sinabi na presentation sa inyo ngayon. Thank you so much, moderator. Ayan, okay. Maraming salamat, Brother Denmar, no? Sa yung first presentation. So, dako na tayo sa question and answer. So, ready ka na ba sa yung question and answer, Bro Baler and Bro Denmar? Yes, ready. Okay, sige. So, kung ready ka na, Pastor Baler, your time starts now. 7 minutes. Okay. Ang unang tanong ko sa banal na espiritu na sinabi niyang ito ay persona, ano ba ang bumubuo sa isang persona? Okay. Ayon sa ating binasa na diksyonaryo sa Merriam-Webster, sabi doon, no, ay intelligence and free will. Kaya siya matatawag na person. No, titindi, God, angels, and humans, naliwanagan tayo sa akin. Substance, kaya they are person. Okay?
Okay, next question. Tao. Okay, next question. Sabi mo, binanggit mo yung intelligence, ano? Yung mga punong kahoy doon sa ibang bansa, meron silang tinatawag na yung taglagas. Ayon sa pag-aaral, yung dagta ng punong kahoy, kaya nalalagat siya at natutuyo, bumababa hanggang sa ugat. At doon nagtatago hanggang sa lumipas yung tagyelo. Ang tanong ko, kung persona ang intelligence, dahil binanggit mo intelligence, is ayon bang intelligence na nasa punong kahoy na nag-uutos na bumaba yung dagta sa ugat at siya'y matutuyo, persona ba yung intelligence na yon? Okay. Hindi, no? Kasi una, mali yung tanong. Kasi ang person, binubuo nga siya ng intelligence and free will. Pag sinabi nating intelligence, meron siyang pagre-reason, katulad ng sinabi ko, no? Siya ay rational being, no? Kaya doon sa Diyos, no, kaya siya omniscient because meron siyang kakayahang mag-reason out or mayroon siyang intelligence. Kaya siya tinawag na person. Next question. Holy Spirit. Next question. Kasi pag sinabing intelligence, yan ay ang Espiritu Santo, may kakayanang magturo at mag-isip. Ngayon, ang tanong ko, ilalabas ko doon sa sino o ano yung intelligence na nagtuturo sa dagta ng punong kahoy para bumaba siya. Ano yung intelligence na yun? Persona o hindi persona? Hindi persona yon, no? Ay na tinatawag nating environmental force kasi yun ay nangyayari sa kapaligiran natin. Ano? Pero yung aking sinasabi ay patungkol sa Diyosan, hindi patungkol sa environment. Halimbawa, yung sinabi ng Panginoon na the Spirit will tell you all the things that I have said to you. Lahat ng tinuro ko ipapaalala niya sa inyo. And that's why meron siyang intelligence. So, ibig sabihin, in conclusion, siya ay persona. Next question. Okay, sige, iwanan kita dyan. Binanggit mo kanina doon sa Salmo na itong salitang presence, sa Salmo 139 verse 7. Okay. Yung bang presensya ay maituturing mong persona? Yung presensya, hindi yung persona, pero yung synonymous parallelism niya, yung sinasabing ang iyong espiritu, yung espiritu kaparalel niya o kabalalay niya doon sa taludtod. No? So, yun yung sinasabi natin, meron silang synonymous. Okay? Person, no? Ay isinalin na present sa Job 13 verse 8. Next question. Next question. Ayon sa sinabi mo, yung sinasabi ni David, kung magpunta siya sa langit, nandun ang Diyos, magpunta siya sa ibaba, kahit sa impyerno, nandun pa rin. Ito ba'y tumutukoy sa persona ng Diyos o tumutukoy sa kanyang qualities na omnipresente? Okay. Siya ay tumutukoy sa persona ng Diyos na mayroong nature o kakayahan na maging omnipresente. Tandaan natin, meron nga siyang intelligence. Kung hindi malalaman ng Diyos kung nasaan si Job, lalabas, hindi na siya persona kasi wala siyang intelligence katulad ng ating definition kanina. So, kaya nga siya naging person kasi meron siyang intelligence or to reason out. So, Next question. Okay, next question. ang pinagdidebatihan natin, ang tindig mo, ang Holy Spirit ay third person, ikatlong persona. Ayon sa Joel 2:25-27, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu, third person yon, sa lahat, no? Ang tanong ko sa iyo, ilang persona na ang Diyos kung ibinuhos niya sa lahat? I will not answer this. It is out of my presentation. May objection ba? Is that the time? Moderator, yes, moderator. Post time muna tayo, Miss Moderator. Post time Yes. muna tayo, Miss Delta. Yung question ng ating kausap sa Joel ay wala doon sa aking present, no? So,
Baka mamaya pwede niyang balikan, no, after ng rebuttal. Okay. Any counter objection, Brother Baler? Tinitigan lang tayo ni Brother Baler, naghang yung kanya. Sir Kaya- moderator, hindi ko alam kung naghang ako kasi umiikot yung signal. Ah, Hindi ko yun nga, narinig oo. yung signal mo sinabi ni Ah, Brother Denmark. Okay. Any counter objection? Hindi niya daw nadinig yung sinabi kanina. Wala, moderator Okay. ulitin mo. Wala ako Okay, sa okay. presentation. Wala ako sa presentation ko yung Joel. Pero pwede niyang babalikan yun mamaya after ng rebuttal kasi doon kahit ano pwede Okay, i-cut sige, off. sige. Yan. Total, sinabi naman na ni Denmark, ni Brother Denmark, na pwede kang magtanong ng, since nasa rules natin yan, magtatanong lang tayo according doon sa inilatag sa first presentation. Pero sa rebuttal, kahit anong tanong na, pwede na natin tanong. So, Bro Baler, so pwede kang magtanong, proceed ka sa another question para lusan tayo. Okay. Opo. Malinaw na ba yung boses ko, Sir Moderator, kasi umiikot eh. Yes, Malinaw yes, na ba? yes. Oh, malinaw naman. Narinig ka naman. Okay, thank you. Okay. So, ang sabi mo nga Pause lang kanina, muna. ang Check time muna tayo. Time check muna tayo. 1 minute and Um, 30 seconds. Miss Debcon, sige. time check. 1 minute and 30 seconds. Hello? Nakamute ka yata, Miss Ay, Debcon. nakamute. Wait. Taglit. Ay, wait lang. Wala si Miss Debcon. Sige, Hello po, Tuloy hello mo na, po, ano. hello po. ayan, Yun. time check tayo, time check. 1 minute and 30 seconds. Okay, so tuloy tayo, Pastor Okay, Manuel. salamat po. Salamat. Okay, next question po, Sir Moderator. Ano ang kaibahan ng tao at pagkatao? Kung ang tao ay persona at ang pagkatao ay persona din, o ano ang kaibahan nilang dalawa, yung tao at pagkatao? Okay, maraming salamat sa tanong, no? Yung tao, siya yung persona. Yung pagkatao, iyon ay kalikasan, no? Pag sinabi natin, si Kristo ay nagkatawang tao, no? Bilang Diyos, hindi siya nagbabago. So, hindi pa pwede na Diyos naging tao, kundi Diyos na nagkatawang tao, idinagdag niya yung kanyang kalikasang pagkatao. Next question. Next question. Okay, next question. Sang-ayon ka ba na merong tao na ang pagkatao niya ay hindi tao? Depende. Depende. Hindi eh. Depende doon sa sa halimbawa na maibibigay. Next question. Okay. Kung ang Holy Spirit ay person, bakit hindi siya nahahawakan? Okay. Ang batay sa definisyong ibinigay ko kanina, kaya siya naging person ay dahil meron niya siyang intelligence, capability to Okay reason, po, time and stop. free will. Hindi sinabi Okay. doon Time's up. hahawakan. Time na, mga bro. So, yan. Maraming salamat, no, sa inyong dalawa, no. Medyo may init na. Medyo umiinit na, no. Bagamat malamig na rito. So, tuloy tayo. Pastor Baler, sa ano natin, no, sa first presentation ng ating negatibo. So, Mr. Negative ng End Time, no, Pastor Baler, are you ready? Okay po, okay po. Okay, sige. If you're ready, whenever you're ready, your time starts. Okay. So, si Brother Bal po, sa negative side, yung pong mga babasahin ko, ito yung internal na ebidensya natin na nasa Biblia, no? Magsisimula lang po ako dito po sa Mikas, no? Para doon makikita natin kung ano ba ang banal na espiritu, no? Ito po ang sabi rito sa Mikas 3:8. Atin lamang kung babasahin ito ayon dito sa banal na kasulatan. Sabi po, ngunit sa ganang akin, ako'y puspos ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu. So ang Espiritu pong ito ay
pumupuspos. So ito po ay kapangyarihan, ano? So dito sinasabi ang banal na espiritu ay kapangyarihan. Kumbaga po katulad ni Duterte, no? Si Duterte ay isang persona bilang presidente, pero si Duterte ay makapangyarihan. Pero yung kapangyarihan niya hindi naman persona 'yon. 'Di ba? Pwede niyang ipatupad ang lahat ng nakasulat sa batas. Oh, at kapangyarihan 'yon. So ang persona doon si Duterte. Pero yung kapangyarihan niya hindi persona. So ganun ito sinasabi ng banal na Panibagong share na naman yan. Teka, from the top, from the top. From the top. Sige, From the kahit top. 7 minutes mo lang. 10 minutes, 10 minutes from that day. Kailangan Ibig sabihin, diba, wala bang pumasok doon kanina? Ibig sabihin, may huwag kang zero. mag-alala. Oo, yun na putol, Pastor Baler. Yun na May putol ibabalik kanina, yun. nasa pagbati ka pa lang. Nung naputol. Okay, Huwag kang mag-alala, may ibabalik yung momentum. Wait lang, 10 tingnan natin minutes. kung ano yung naputol. Hindi, 10 minutes Miss Debcon. muna, bro. Oo. Miss Debcon, ang oras niya nung naputol ay 8:45. O, 8 10 minutes minutes. and 45. Oh. Sige. 1 minute Sige. lang naman. Problema eh. Ayan. Oo. Okay. Sige lang. Kaya ni Pastor Baler ibalik yung momentum. Okay. Okay. So live na tayo? Yes po, yes po. Okay. Okay, salamat. So, yun muli, no? Pasensya na at meron kami mga technical issues, no? Technical problems. So, sa lahat naman ng stations nangyayari yan, no? Even sa mga malalaking station, kagaya ng GME, tsaka ABC, no? Minsan nangyayari talaga sa kanila yan. So, babalik na tayo, no? Hindi na natin patatagalin. So, bibigyan ko uli ng 10 minutes si Pastor Baler dahil sayang yung mga sinasabi niya kung hindi naman maririnig ng iba. Yan na po si Pastor Baler. Okay. So, Pastor Baler, sisimulan natin from the top. Make it drop. So, ready ka na ba, Pastor Baler? From the top? Okay, ready na. From top to Makati, okay. Pastor Baler, your 10 minutes starts now. Okay, ako po'y muling bumabati uli, sa gabing ito, si Brother Bal po, sa panig ng negative side. Patutunayan po natin dito, ayon sa banal na kasulatan, kung ano ang banal na espiritu, ayon sa paglalarawan ng banal na kasulatan. Kung siya ba'y persona, o siya ba'y sa isang kalalagayan na kapangyarihan ng Diyos, ngunit maraming mga titulo ang ikinakapit sa Espiritu Santo. Kaya dito po, patunayan lamang natin, So dito po sa Biblia, ang salita na isinaling Espiritu, sa Hebreo po, tinatawag siyang Roach, Sa Hebreo, Roach, yun pong Espiritu na ang pagkatawag niyan. At sa salitang Griego naman ay pneuma, Pneuma po ang ginagamit sa Griego. Kaya dito po, tumutukoy ito katulad sa kapangyarihan, puwersa ng Diyos, Ito po yung banal na espiritu. So sa Genesis, makikita po natin ang banal na espiritu sa Genesis 1:2. Ganito po ang sabi rito. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. O yun po ang paglalarawan, mga kapatid, kung ano ang espiritu, dito sa Genesis na sumasa ibabaw ng tubig. Binanggit ko na kanina, katulad sa Habakuk, tumutukoy siya sa hinga, At sa Apokalipsis 13:15, binabanggit doon na merong hinga na galing doon sa dragon, na bibigyan niya ng hinga ang larawan. Ibig sabihin, pagbibigay buhay. Katulad ko, isa akong persona. Ang kapwa ko tao, hindi siya yung hinga ko.
Di ba? Hindi siya yung breath ko. Hindi siya yung hinga para magbigay buhay sa akin. Oh. Kasi ang tao, pag nawala na ng hinga, ano na ang tawag sa kanya? Di ba? So ang Espiritu Santo, tinatawag siyang buhay. No? Yun dapat. Kaya dito, makikita natin ang Espiritu Santo tagapagbigay buhay sa persona. Ayan. So dito po mga kapatid, makikita natin pa rito sa ating mga pwedeng i-quote na sa Genesis chapter 8, no? Genesis chapter 8 po. Basahin ko lang siguro yung uno. Ganito po ating makikita na inilarawan siya ng Biblia. At naalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sakyan. At nagpaihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. So dito pwede po nating mailarawan na ang Espiritu ay katulad din ng hangin sa paglalarawan, no? At pwede po nating sundan yan sa John 3:8. Sa Bagong Tipan po, pwede po nating sundan yan para mabasa natin, ano? Sa John 3:8, sa Bagong Tipan, ganito po ating mababasa. Humihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang galing at kung saan naparoon. Tignan niyo po yung paglalarawan. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So dito po nakikita natin, ano, may mga tao na ipinanganak ng Espiritu at sabi rito, ganun sila, parang hangin. So ang hangin, pwede mong maramdaman eh. Ang Espiritu, pwede mong maramdaman yung presence niya. Pero hindi mo talaga siya nahahawakan. Pero pwede mong malasap yung kanyang kapangyarihan. Ano? Pwede mong makibahagi ka sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero hindi siya katulad ng persona na nahahawakan mo. No? Pwede mong i-holding hands. So ang Espiritu Santo, hindi mo naman siya maho-holding hands eh. Kasi tulad ng hangin, paano mo i-holding hands yung hangin, ano? Hindi mo magagawa. So, dito nakikita natin na ang person, kailangan ito yung katulad ng Panginoong Hesukristo. Na si Hesukristo na persona, nahahawakan siya. No, yan ang persona, katulad natin, individual person, may personality, nahawakan eh. Diba? Pero yung intelligence ko, hindi nga ninyo nahawakan, di ba? So yung mga kapatid, makikita natin na ang banal na Espiritu ay hindi po talaga siya persona, no? Kasi nga tinawag nga siya doon sa Hebreo na Roach at sa Griego naman ay pneuma, no? So abanti po tayo mga kapatid, ano? Dito po mga kapatid sa kung paanong ginamit ito, no? Na tinutukoy ng Biblia ang banal na Espiritu bilang ang kanyang mga kamay, no? May paglalarawan na ang Espiritu ng Diyos parang daliri. Iyon ay paglalarawan eh, okay ba? Makikita po natin itong mga kapatid, itong mga bagay na ito, basahin natin sa Awit 8:3, ano? Basahin lamang natin sa Awit 8:3. At atin pong makikita kung ano po ba ang paglalarawan ng Biblia. Okay, sabi pong ganito, pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inaayos. So, inilalarawan niya ang Espiritu niya dahil kapangyarihan niyan na katulad ng daliri. So, wala namang persona na daliri lang, no? Wala namang pag nakakita ka ng daliri, hindi mo naman pwede sabihing persona 'yon kasi inilalarawan nga siya rito bilang ang daliri. Na ang buwan at ang mga bituin ay kaniyang inaayos. Isipin mo, napakarami ng bituin. At ang buwan inaayos niya. Pero actually, hindi persona ang nag-ayos noon, kundi yung kapangyarihan niya. No, yung kapangyarihan niya ang nag-ayos, kaakibat ang salita. Kasi ako, persona ako, pero yung salita ko, bahagi ko. Bilang persona, bahagi ko yung salita ko. Ganon din ang kapangyarihan na isinasalarawan na ito ay nagsaayos, inayos niya.
Okay po. May minuto pa po ba? Time Yes check lang po. 2 and 53 seconds. Okay, pakisabi na lang po kung matatapos ng minuto ko. Kaya dito sa Mateo 12:28, susundan pa po natin ito. Dito tayo sa Mateo 12:28, mga kapatid. Atin lamang pong basahin. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. So nakita natin na ang Espiritu ay kapangyarihan. Nagpapalayas siya, mga kapatid. Diyan nakikita natin. At alam natin, sabi ko nga, ang kapangyarihan ay hindi persona. No? Kasi ang Espiritu Santo, kung siya naman ay ibubuhos sa lahat ng mga tao, hindi lang siya third person. Magiging 1,000 person siya. Kasi madidivide mo siya Katulad doon sa upper room, andoon ang 120. Dumating ang Espiritu ng Diyos, nahati siya sa 120, bumaba, nakatulad ng dilang apoy. Ilang persona na yon? 120 person na. Kung persona yon. Di ba? So, hindi lang third person lalabas yon, 120 na. So, yan mga kapatid, kaya nga hindi natin na itinuturing na persona yon, kundi kapangyarihan. No? Kasi omnipresente nga siya doon sa kanyang qualities, no? Doon sa Panginoon na omnipresente, na sa salitang Latin omni, na ibig sabihin nasa lahat. Yun po ang Espiritu, mga kapatid, na ipinapakilala diyan. Kaya nga dito po, abante pa po tayo, mga kapatid, no? Ganun ang paggamit, no? Para bang isang manggagawa ang Panginoon na nagtatrabaho sa kanyang Espiritu, ganun niya lamang inilalarawan. So, sundan po natin sa awit 33, Punta po tayo sa awit 33. 40 seconds. Okay po, sige, 40 seconds. So sa awit 33, ganito po ating mababasa, mga kapatid, sa verse 6 na lang, sapagkat segundo na lang, tama-tama siguro ito. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na yari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. Ayan po, hinga. Binigyang buhay, hinga, nagbibigay buhay, ganun po inilalarawan, ganun po inilalarawan itong Espiritu Santo. Okay na po, moderator, kahit 40 seconds na lang naman yun. Time stop na po. Okay. Yan, wini-wave na ni Pastor Baler ang ilang segundo. So, maraming salamat, Pastor Baler, sa presentation mo, as a negative. So, dako na tayo sa bago tayo dumako sa rebuttal portion natin, babatiin ko lang yung mga nandito sa live, sa mga nasa live, si Timbalon ni Bihian, magandang gabi kapatid, sabi niya, So, dito naman, pasasalamatan naman natin si Jenelan Saliling, Senador. So, dahil nag-send siya ng 75 stars sa Debaters Convention. Maraming salamat po sa ating viewers. Ngayon, dito naman sa live, dito sa room, si Nihil, pinabati ko. Si admin Fernando ng SDA, admin ng Debaters Convention. Si Iskilon, si Lindon, si Bro, si Rene, si Admin Cyrus, si N, si Edwell, si John Carl, si Nena, si Heron, si Jesus, si Rayun, at ito po yung mga nasa room natin ngayon, So, dako na tayo ngayon sa ating rebuttal portion. So, ready ka na ba, Bro Denmar, for your 10 minutes sa rebuttal portion? Yes. Okay. Kung ready ka na, your time will start now. Okay, Pastor Baler, ng una kong tanong, dito sa Mikas
3:8 na ginamit mo, ang sabi diyan ay Espiritu ng Panginoon. Ngayon, Ay, kanino sorry, po question and answer pala, no? Kala ko rebuttal portion. Sorry, question and answer. Okay, linawin ko lang sa mga nanonood. Sorry, question and answer pala. Okay, sige bro Denmar. Tuloy mo na. Please paki-restart yung time ni Brother Denmar. And paki-ulit yung question. Okay, sige, salamat. Oo. Okay, ayun po, no? So, Pastor Baler, no, dito sa nilatag mo, dito sa Micas 3:8, ang sabi po diyan ay Espiritu ng Panginoon. Kanino pong Espiritu po yun, Pastor Baler? Sa Panginoon po ang sagot ko, sapagkat binabanggit po natin dyan na sa English yan kasi Lord, capital, tumutukoy sa Diyos mismo na Panginoon yon. At kanyang Espiritu po yon. Okay. Yung Espiritu bang yon, Pastor Baler, iyon ay bahagi ng Panginoon or ng Diyos na tinutukoy mo? Yes or no? Yes po, ang Espiritu ay bahagi mismo ng Panginoon na sa ibang sitas na binasa ko, ito'y kapangyarihan. Ano? Bahagi niya po yan. Okay. So, kung ito ay bahagi ng Diyos, no, tinatanggap mo ba na ang Diyos ay may tinatanggap mo ba na ang Diyos ay may Espiritu? Yes or no? Yes po, kasi nabasa natin, no? Na ang espiritong kapangyarihan, nagmumula yan sa Diyos mismo, na isinusugo niya bilang kapangyarihan. Okay. Bahagi So, niya po. Tinatanggap mo rin na, okay. Tinatanggap mo rin ba na ang Diyos ay Espiritu? Yes or no? Yes po, kasi ang kalagayan talaga ng Diyos, mababasa natin yan sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Yan po talaga, bilang invisible ang kanyang kalagayan na hindi nahahawakan. O, yan Next po ang question. So, okay, kung ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin, ang Diyos ay kapangyarihan. Yes or no? Yes po, sapagkat mababasa natin doon sa sa Genesis 1:1, Diyos sa pasimula ang siyang naglikha ng langit at lupa. So kung ang Diyos naman ay walang kapangyarihan, papaano siya makakalika, no? So inilarawan po yan na ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, siya nagsaayos kahit sa mga bituin at sa buwan. So, ibig mo bagang sabihin na ang Diyos ay literal na kapangyarihan o hininga lamang? Yes or no? Yes po, ang sagot ko ay yes. Literal na kapangyarihan kasi po literal kung nahahawakan yung mga nilikha niya katulad ng seeds, ano? Yung mga puno, sabi sa Genesis chapter 1 verse 10, ang sabi po doon, sibulan ng mga pananim. So literal kung nahahawakan yung mga puno na nilikha niya. Okay, next question. So naniniwala ka sa Diyos na Espiritu at siya ay persona katulad ng Panginoong Kristo dahil siya ay nahahawakan mo kahit siya ay nasa kalagayang espiritu. Yes or no? No, sa kalagayang espiritu, dahil wala siyang laman at buto sa pasimula, hindi ko siya nahahawakan. No, hindi ko po nahahawakan ang Diyos sa kalagayang espiritu kasi ang paghalin tulad sa kanya, siya daw ay katulad ng hangin, ayun po, tulad ng hinga. So hindi ko po nahawakan ang Diyos na Espiritu na walang laman at buto. Okay. Sa Lucas 1:35, ang sabi doon, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ano sa grammar, pag sinabi natin yung at, ano ang gamit ng at doon sa grammar? Okay? Ang at ay conjunction, ano? Ibig sabihin, siniseparate niya yung kasunod. Kaya ang sabi doon, ginamit yung at, na lililiman siya. So, dyan po nagpapakita mga kapatid na yung kapangyarihan, Espiritu ng Diyos, siya ang lumilika doon sa loob ng tiyan ni Maria na ang tawag ay banal na bagay na siyang katawan na tinawag na anak.
Okay. Sa grammar ba, no, doon ulit sa Lucas chapter 1 verse 34. Sa grammar, lagi ba na magkasinanimos or magkaparalel yung dalawang pinag-ugnay na parirala? Yes or no? Pakiulit. Okay. Sa grammar rules, no, gaya sa Lucas chapter 1 verse 35, lagi po. ba na magkaparalel or magkaparalel ba lagi or mayroon ding magka-contrast Two yung minutes. dalawang parirala o phrase na pinagduktong nung conjunction na sinasabi mo? Okay po, babalikan ko po ng basa dito po sa Lucas 35. Ito pong inyong tinatanong, ano? Para po mabasa natin. Sabi po rito, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan. So yung pong kapangyarihan at Espiritu Santo ay iisa lang po sila. Okay. So yung Espiritu Santo ba may kapangyarihan? Yes or no? Yes po, kasi siya ang bumaba at kung wala siyang kapangyarihan, wala po siyang mabubuo na banal na bagay sa sinapupunan ni Maria. So, Okay. isa lang po yon, yung Espiritu Santo at kapangyarihan. Okay. Next question. Okay, next question ko, no. Kung ang Espiritu ay may kapangyarihan, ibig mo sabihin, yung kapangyarihan ay may kapangyarihan? Yes or no? Kung ang Espiritu po at ang kapangyarihan, sa akin po, hindi sila separate, ano? Kasi yung Espiritu Santo, gagawa siya lilika siya 'di ba? So siya yung lumilika. Kasi ang espiritu na walang kapangyarihan, para sa akin yan ay devilish, no? Espiritu na walang kapangyarihan. Pero ang espiritu ng Diyos, hindi po mapahiwalay ang kapangyarihan doon. Yun po ang sagot ko. Okay. So, doon sa sinabi mo earlier, naniniwala ka ba na ang Espiritu ay isang kalagayan din ng Diyos? Yes or no? Yes po, naniniwala po ako na ang kalagayan ng Diyos dahil nababasa natin bilang invisible God, nasa kalagayang Espiritu po talaga yan. Kasi nababasa po natin yan. Okay, time's up. So, maraming salamat. Medyo mainit na. Pinagpapawisan na tayo sa laban. So, muli, paiinitin natin. Bodenman, so ready ka na ba sa ribatan? Okay. Ready na. Ito, totoo na to. This is the moment of truth. Totoo ng rebuttal to. Okay. So, sige, Bro Denmar, kung ready ka na, your time will start now. Okay. Muli po, mga kapatid, dito ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. At muli tayo magtatayo at sasagutin natin yung kasinungalingan ng ating kaibigan at kausap na si Pastor Valera. No? Sa ginamit niyang mga talata, mga kapatid, mabubuko ninyo. Sabi niya una, power. Sumunod, hininga. Sumunod, buhay na. Ibig sabihin, no, nung tinanong pa natin, meron pa karagdagan no? Kalagayan din ng Diyos. Ibig sabihin, pag sinabing Espiritu, from the Hebrew word na ruach hakodesh. No? Hindi niya kasi binabasa yung hakodesh ruach hakodesh. No? Kapag kasi sinabi natin Espiritu, hindi lahat na nabasa mo na lupa sa Biblia ay lupa na tumutukoy sa literal na lupa ng sandaigdigan. No? At pag sinabi nating lupa, tumutukoy din yan sa tao. So, hindi lahat na mababasa mong Espiritu ay yung katulad ng tinutukoy mo. No? So, dito pa lamang mapapansin natin na wala talagang espesipikong stand ang ating kausap. Pwede niyang sabihin ito ay power, pwede niya sabihin itong hininga, pwede niya sabihin itong buhay. Wala talagang siyang stand. Tumututol lamang siya, pero wala siyang itinatayo sapagkat wala siyang espesipiko na masasabi kung ano ang Espiritu. Kumbaga bumasi lang siya doon sa mga mababasa. Hindi niya binigyan ng kahulugan
ang persona. Tandaan natin, nagbasa ako kanina ng diksyonaryo. Tandaan ninyo, ang persona ay isa siyang rational being, no? Rational being characterized with intelligence and free will, no? So ngayon, ang nais niya para daw ay maging persona, nahahawakan. Okay. Ayun ang basihan niya, nahahawakan para tawaging persona. Ang ating Panginoong Kristo, nung siya ay Diyos, bago magkatawang tao, ay hindi nahahawakan. Therefore, hindi siya persona. Nayari na. Kasi, ang sabi niya kanina, no, ay persona ang Panginoong Kristo. Yun ang kanyang dinidiin. No? So, yari na doon sa Old Testament, wala pa palang persona Kristo. Ama lamang pala ang nandoon. So, samantalang sa Biblia, mababasa natin na ang berbo ay kasama ng Diyos. No? So, may kasama ang Diyos doon. Hindi niya pwede sabihin na ang lumikha yung Diyos at saka yung power niya. Mayroon siyang kausap, kalikha niya. No? Kaya yung Espiritu Santo, naging persona, halimbawa dito sa Job 33:4. Ano ang sabi ni Job? Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos. Lumalalang pala ang Espiritu. Para masabi natin na ang Diyos ay persona, mayroon siyang katulad ng kalagayan ng Diyos. Huh? Kaya nga sabi ko, intelligence. That is representing is omnipresence. Omniscience. No? Omniscience. Okay? So, dito sa mga ginamit yung talata, isa-isahin natin. Dito sa Micas 3:8, sinabi dyan Espiritu ng Panginoon. Tinanong natin, kaninong Espiritu? Ng Panginoon. Diyos. Oh. Kasama ba yun? Bahagi ba yun ng Diyos? Yes. Parang ganito, tinanong kita, yung Espiritu mo ba ay kabahagi mo? Ikaw mismo nagsabi, ikaw ay binubuo ng katawan, Espiritu at kaluluwa. Bahagi mo. Ibig sabihin, ikaw mismo, yung Espiritu mo. Hindi sa kapangyarihan. Oh. Ikaw yun mismo. Okay? Sa Lucas 1:35, mga kapatid, dito tayo naputol. Sabi diyan, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag na maliwanag, magkaiba. Pagbaba ng Holy Spirit at saka pa lang, ano yung kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, halimbawa ganito, ipinatong ko yung plancha sa kabayo. Inon ko, doon pa lang gumana yung plancha. Nung pumatong. Ibig sabihin may pumatong. Hindi lang kapangyarihan, paano natin masasabi na yung espiritu na yun ay persona. Dito ho sa mababasa natin sa Jude, no? Tingnan niyo po mga kapatid, babasahin natin. Dito ho sa Jude, no, basahin natin. Jude chapter 1 verse 20. Okay, basahin natin. Verse 20, ano ho sabi diyan? Ayan, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Yan mga kapatid, maliwanag yan. Kaya iniiwasan ni Pastor Baler na basahin yung Ruach HaKodesh. Yung HaKodesh, Santo, Espiritu Santo. Pag letter E, big capital letter E, Espiritu Santo. Espiritu. Hindi lahat na nabasa mo kapangyarihan, power, o hininga. Yung mga binigay niyang talata, no? Talatang cherry pick. Bakit? Kasi iyon, totoo naman yun na definition yun ng Espiritu, pero hindi ng Espiritu Santo. Hindi lang siya isang definition, kundi marami. No? Depende sa pagkakagamit sa talata. Pag sinabi natin Espiritu Santo, yun ay ang ikatlong persona. No? So, ang sabi ng Panginoon, no, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Mateo 28:19. Ngayon, kung kapangyarihan yan, ibig sabihin, lumalabas, Pastor Baler at mga kaibigan,
na ang Ama at ang Anak ay kapangyarihan din. Sapagkat sinabi, no, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. 3 minutes Ha? na lang po. Next tayo. Ilang minuto na moderator? 2 minutes and 56 seconds. Okay. Medyo ano na, no? Okay. So, dito sa binasa niya, no, dito sa awit 104, verse 30, sa 31 lang ibababa natin mga kapatid. Sinabi diyan na yung kalwalhatian ng Panginoon. Ibig sabihin, ang tinutukoy, yung Espiritu pala ay Panginoon. Hindi pala siya kapangyarihan. Kaya nga sinabi so mga ayon siya kanina na ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, kung lalabas, kaya natin siya tinanong din sa Genesis, di ba? No? Lalabas din yung Diyos, hininga lang. Si Kristo ba, hininga lang? Hindi. Hindi siya hininga lang. Hindi rin siya power, hindi rin siya kapangyarihan. Kaya nga kanina bumubuo ako ng konklusyon. Sabi ko sa kanya, ang Diyos, ang Espiritu Santo ba ay sabi ko sa kanya ay kapangyarihan para sa iyo. Yes, kapangyarihan 'yon. Okay, nung sinabi na ang Diyos ay Espiritu. Sumasang-ayon ka ba doon? Yes. So, ang Diyos ay kapangyarihan. Yes. Sabi niya, naglalakad pa nga daw doon eh. Ginagamit to sa Genesis chapter 1, verse 1. Ibig sabihin, walang Diyos si Pastor Baler. Kapangyarihan lang. No? Kapangyarihan lang. Hininga lang para sa kanya. Wala eh. Ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ay Espiritu. Maliwanag yun, ano? Ngayon, punta tayo dito sa binasa niya sa Mateo 12:28. No, iyan daw ay sinusugo, iyan daw ay ginagamit ni Kristo para magpalay sa diablo. Ang sabi diyan, Espiritu ng Diyos. Kanino na namang Espiritu? Sa Diyos, kabahagi naman ng Diyos muli. So, tingnan ninyo, no? Sa Gawa 5:3 at 4, nagsinungaling si Ananias. Kanino? Sa Diyos. Sa talatang 3, ha? Pagdating sa 4, ano po masasabi ni San Pedro? Ikaw ay hindi nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Maliwanag, yung synonymous parallelism sa mga taludtod ng Biblia, yun ay nangangahulugan na ang Espiritu Santo ay Diyos. Maliwanag, no? Na ang Espiritu Santo ay Diyos according kay San Pedro. You know? Hihintay natin na balikan ni Pastor Valerian yung mga talatang ginamit natin. No? So next natin, no, yung binasa niya dito sa Genesis chapter 1 verse 2. Ang sabi diyan na yung Espiritu Santo ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig or void, no, voidless, no, sabi doon. Sumasaibabaw siya. Yan. So, tapos na, no? So, maraming salamat, Brother Mark. So, dadako na tayo sa question and answer ni Pastor Baler. Ready ka na ba, Pastor Baler, sa 7 minutes question and answer? Ready na, Sir Moderator. Okay, sige. Kung ready ka na, Miss Marilyn, yung timer natin, pakiset. Yes po. So, nakaset na tayo, all set? Yes, yes. Okay, all good. So, Pastor Baler, take it away. Your time is start. Okay po, maraming salamat po. At ang tanong natin kay Brother Denmark, kasi sa kanya, ang pag-espiritu na hindi nahawakan, persona pa din. So ang tanong ko po sa iyo, kapatid, ano, kasi binanggit mo rito na lumalalang ang espiritu. Ngayon, hindi siya nahahawakan kasi kapangyarihan yan. Okay. Tanong ko sa iyo, papaano nilalang ng espiritu ang tao? Ang Espiritu Santo nga ay may kapangyarihan kasi siya ay Diyos. No, siya ay katulad ng Diyos na Almighty. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin, may natin ng Diyos. Kaman nalalang ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Next question. Next question. So ang tanong ko po, papaano nilalang ng Espiritu ng Diyos ang tao? Ayun nga,
meron siyang substance na tulad sa Diyos, no? Kasi nga siya ay Diyos, no? Siya ay Almighty din. Okay, mababasa natin niya sa Bible, Almighty din siya. Bibigay ko sa iyo mamaya. Okay. Kayo po ay isang tao, nahahawakan ka ng mga kamag-anak mo at ng nanay mo. Ang tanong ko po sa inyo, yun po bang salita ninyo ay persona o bahagi lamang ng persona mo? Okay. Hindi siya persona kundi bahagi, no? Bahagi ng persona kasi boses ko to ako to. So, yung sinasabi natin na salita, no, sa Biblia katulad kay Kristo, verbo, yun ay kanyang opisina o title, verbo ng Diyos o tagapagsalita ng Diyos, Hebreo 1:1. Question? Hello po, moderator. Next question na po.
Ang tanong ko po, sino po ang tunay na manlalalang dahil para kay Brother Denmar ay magkaibang persona yon. So yun po ang tinatanong ko, kung sino ang tunay na manlalalang, kung Okay. sila'y magkaibang persona o hiwalay. Okay, sige. Bro Denmar, pwede mo bang pakisagot yan o meron kang counter objection? Wala naman. Pwede naman natin sagutin. Okay, sige. Pwede pakisagot na lang, bro. Pareho, no? Sapagkat yung anak at saka Espiritu Santo ay isa sa persona ng iisang Diyos, no? Na Ama, Anak at Espiritu Santo, yung iisang Diyos na tatlong persona, sila ay manlilikha. Follow-up question po. Okay, next question. Okay. Kung pareho po silang manlalalang, ano po ang nilikha ng Espiritu Santo at ano rin ang nilikha ni Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos na kung wala siya ay walang malilikha? Pwede po ba kayo magbigay ng mga example? Time stop. Time na. Sayang, inaabot. Nagkakainitan na eh. Umiinit na eh. Okay, maraming salamat, Pastor Baler, sa question and answer. So, bago na tayo sa rebuttal presentation ng ating negatibo, si Pastor Baler. Pastor Baler, ready ka na ba sa 10 minutes mo? Opo, ready na po. Okay, wag sana tayo mawala sa ere, kundi start from the top ulit tayo. So, sige, Pastor Baler. Okay, your time starts now. Okay, maraming salamat, Sir Moderator, ano? At naway makisama ang ating signal para hindi na tayo umulit. Okay po, ano? Dito po sa rebuttal ko, mga kapatid, dahil papatunayan po natin sa John 16:7 na meron pong persona at si Jesucristo, nagkatawang tao si Kristo, persona na hawakan po siya. Pero dito po sabi niya may susuguin siya at walang iba yung Holy Ghost din, ano? Dito po babasahin po natin dito sa John 16:7, ganito po ang ating mababasa rito sa rebuttal natin. Sabi po rito, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. O ang sabi po rito, mga kapatid, kasi tinatanong natin si Brother Denmar, yun bang Espiritu ng Diyos na manlalalang ay bukod na persona o ibang persona pa kay Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos, na kung wala si Kristo ay walang malalalang na bagay. So dito po sa John 16:7, binabanggit ni Kristo na sabi niya kung hindi siya aalis ay hindi darating ang Espiritu Santo, at sa English sabi, I will send Him unto you. Bakit yung comforter sa kanya rin manggagaling? No? Yun ang sabi ni Kristo. Sa kanya rin pala manggagaling, susuguin niya yung comforter. Kasi sabi niya rito, pag yumaon na siya, sabi niya, siya'y susuguin ko sa inyo. So lumalabas po, mga kapatid, yung John 1:3, na kung wala si Kristo na kapangyarihan ng Diyos, ay walang malalalang, ay hindi po pala iba. At alam natin, persona talaga si Jesucristo. Pero yung Espiritu ng Diyos na siyang lumalang, hindi po yun sasabihin nating another o iba pang kapangyarihan. The same lang po yun. Kasi hindi naman po pwede na ang manglalalang ay magiging dalawa. Manlalalang ng Espiritu ng Diyos, manglalalang din si Kristo. Hindi naman po parang nagkukonte sila, no? Hindi po ito katulad ng Harry Potter na parehas may hawak na stick na lumalalang silang dalawa. The same lang po yun, yung kapangyarihang iyon na nandun din kay Kristo, at yung comforter ay hindi naman po manggagaling sa iba. Galing po sa kanya kasi sabi niya, I will send him unto you. Yan po ang sinabi niya sa John 16:7 .
siya rin pala ang magsusugo pabalik sa mga tao, mga kapatid. At alam naman natin ang comforter ay hindi naman hiwalay yan sa Espiritu Santo, no? At hindi rin hiwalay sa Espiritu na lumalalang na binabasa natin kanina. Kaya nga dito mga kapatid, napapansin natin yun na kay Kristo din galing yung sinasabi na Holy Spirit, ano? Sa John 16:14, aabanti po tayo sa ano natin kasi si Brother Denmar, sabi niya nga magkaibang persona yun at magkahiwalay, ano? Pero ang sabi po sa John 16:14, pararangalan niya ako. O tignan niyo po, pararangalan niya ako. O, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin. Tignan niyo po mula sa Kanya, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin. Ano yon? Ang ipapahayag niya sa inyo. Ang Espiritu darating magtuturo, hindi po talaga separate, persona kay Kristo. Kasi kukuha siya ng ipapahayag mula rin kay Kristo. Sabi ni Kristo, mula sa akin. Doon siya kukuha. So lumalabas po yung Espiritu ito ng Diyos at doon sa persona na si Jesucristo, nasusuguin nga at magpapahayag, nakukuha din siya ng mula kay Kristo, talaga makikita po natin yung kapangyarihan na yon ng Espiritu ng Diyos. At mula doon sa kapangyarihan na si Kristo, na kung wala siya ay walang malalalang, iisa lang po yun No? Hindi na natin chinap-chap na parang pizza. No? Hindi na natin chinap-chap po mga kapatid, sapagkat mula rin naman kay Kristo ang ipapahayag niya. Ito pa po, makikita natin na yun pong darating na comforter ay hindi naman hiwalay sa Holy Spirit yan, no? Na ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi po ng Panginoong Hesukristo diyan sa unang Juan 2:27, gayunman o gayunpaman ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. Isipin niyo po yun, sa Kanya manggagaling, ipinagkaloob ni Kristo sa inyo. Kasi nga po, ang ibig sabihin ng Kristo din ay anointed. No? Na yung anointed na yan na ipinapahid sa mga propeta, yung anointed na yan na Espiritu mismo na magtuturo, the same lang po yun. Tinawag na anointed, tinawag na Espiritu. No? At ang tawag doon mga kapatid, ay katotohanan. Mababasa natin yan sa unang Juan 5:6. Ang tawag sa Espiritu, tinawag na kapangyarihan, tinawag na hinga, tinawag na anointed yan, no? Kristo anointed, tinawag din ng Espiritu na katotohanan. So hindi ko po chinap-chap hiniwalay. Kasi ang John 1:3, kung wala si Kristo, walang malilikha. At ang Espiritu ng Diyos manlalalang, no? Na inilarawan na katulad ng daliri, sinasaayos niya nga ang mga bituin at buwan. Pero ang Espiritu ng ay katotohanan ay mababasa din natin na sabi ni Hesukristo ay the truth. Hindi po pala hiwalay. Yung Espiritu Santo ng katotohanan ay inamin ni Kristo na ako ang katotohanan. Kung magkahiwalay ito, no? Kung magkahiwalay ito, dalawang katotohanan ito. Pero naniniwala ako na ang Espiritu, tinawag na pahid, anointing, kapangyarihan, ay hindi hihiwalay sa persona ni Hesukristo. No, hindi po hihiwalay. Yan po malinaw mga kapatid, kasi tinawag na ang Espiritu katotohanan, tinawag din naman ni Hesukristo sarili niya, I am the truth. Yun din naman ang sabi ng Panginoong Hesukristo. So dito po nakikita natin ang Espiritu Santo, katotohanan, ang Espiritu Santo, anointing ito na ipinapahid, na tagapagturo. Madadagdagan pa po natin dito mga kapatid, na ang Espiritu ipinagkaloob na sa inyo. At habang ang Espiritu na nanatili sa inyo, hindi na ninyo kailangang turuan kayo ng iba. Bakit sinabi ni Kristo, pag nandun ang Espiritu, ay hindi na tayo kailangan ng turuan ng iba? At ipinagkaloob na ni Kristo. Ang sabi din naman ni Hesukristo, ako'y sa inyong palagi.
Pagdating naman doon sa Colosas 1:25-27, may binabanggit doon na ito ang hiwaga na si Kristo ay nasa inyo. Hindi po ibig sabihin magkahiwalay na persona ito, na si Kristong hiwaga na nasa inyo, Christ is in you. Hindi po hiwalay sa Holy Spirit, no? Hindi po hiwalay, mga kapatid. Kaya dito po, mga kapatid, sinasabi rin naman ng Romans 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Tinawag na naman na Espiritu ng Diyos. Oh. At kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yon. Tingnan nyo. May, yung Espiritu ni Kristo at yung Espiritu ng Diyos ay hindi talaga magkaiba. Kasi pag wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, hindi ka na rin sa Diyos. So hindi po natin talaga pwedeng tsap-tsapin. Ipinapakilala lamang ng Biblia na ang Espiritu Santo at ang Espiritu kapangyarihan at sa salitang Kristo, yan lang po ay iba-ibang terminology, no? At hindi naman sila persona, no? Kundi ang persona doon si Hesukristo. O hindi po sila magkaiba. At tapos na po. 24 seconds. Okay na po yung kung 24 seconds na lang. Wave ko na po. Okay. So, wini-wave na ni Pastor Balet. Yung kanyang 24 seconds. Maraming salamat, Pastor Balet. So, ready ka na ba sa question and answer, Brother Denmark? Ready na, ready. Okay, sige. Kung ready ka na, no? Your time. Teka lang, check ko muna kung ready na si timer natin. Ready ka na ba, timer? Yes, always ready. Okay, sige. Kung ready na kayong lahat, your time starts now. Okay, so John chapter 16 verse 7, Pastor Baler, ang nagsugo ba at sinugo ay magkaiba? Yes or no? Sa akin po, hindi nga po. Kasi ang sabi doon, sa kanya din manggagaling yung susuguin. Sa kanya Okay. din po. Okay. So, halimbawa, Pastor Baler, no? Ang ama, isinugo niya ang anak sa sanglibutan. John chapter 3, verse 16. So, ibig mo ba sabihin, no, ang ama yung nagkatawang tao? Yes or no? Okay po. Yun pong ama, hindi po yun ang nakasulat sa John 3:16. Ang nakalagay po doon, God. At hindi po salitang ama. Yun po ang sagot po. Okay. So, ano ba ang nagkatawang tao? Yung amang nagsugo o yung anak na isinugo? Okay po. Sasagot po ako, Sir Moderator. Ang nagkatawang tao po, kung babalik ako sa John 1:1, yun po ang berbo. At ang berbo ay nagkatawang tao. So ang berbo po ay salita. At ang salita, bago siya maging salita, ay isip muna siya. No? Isa siyang isip. At pag binibigkas na ng Diyos ang kanyang isip, tsaka siya nagiging salita. Pero isip po yan mismo ng Diyos. Yun po ang sagot ko, Sir Moderator. Okay. O halimbawa, bigyan kitang halimbawa. Si Presidente Duterte, nagsugo siya ng militar sa Marawi para sugpuin yung mga terorista. Yung mga kapulisan at sundalong isinugo ng nagsugong presidente, sila ba ay iisa? Yes or no? Hindi po sila iisa. Kasi sila ay mga individual na persona na magkakaiba at magkakahiwalay. Pero dahil sa pagsusugo, dahil kaakibat niyan yung batas, no, sa presidente, hindi po pwede na hindi sundin yun ng military sapagkat sila ay nakasaad na batas na kailangan nilang tuparin ang batas. Kung sinabi ni Duterte, supilin ninyo yaong mga bandidong ito. Susunod po yun, pero magkakaibang Next persona question. po yun. Okay. Sa John chapter 16 verse 14, iwan na kita sa 7, sa 14 tayo. Sabi niya, luluwalhatiin niya ako. Okay. So, yung niya, ako, yun ba ay magkaiba? Yes or no? Yun po yung salitang pagluluwalhati, no?
katumbas yun yung pararangalan niya ako. Sapagkat tatanggapin ng Espiritu, alin daw po ang tatanggapin ng Espiritu? Mula din kay Kristo. At ipinapahayag ng Espiritu doon sa atin. So ang Espiritu po manggagaling din kay Kristo yung ipapahayag ayon sa John 16:14. Okay. So pag sinabi ko, Pastor Baler, no, na binigyan niya ako ng papel. Yung nagbigay ba ng papel at saka yung pinagbigyan ng papel, which is ako, ay magkaibang tao? Yes or no? Pakiulit po, pakiulit. Okay. Halimbawa yung kaibigan ko o yung kaklase ko, no, binigyan niya ako ng papel, no? Kami ba ng kaklase ko ay magkaiba o iisa? Okay, sagot ko po. Kayo po ay magkahiwalay at magkaibang persona dahil may kanya-kanya naman kayong personalidad. Kayo po ay dalawang individual na persona. Magkahiwalay po kayo at magkaiba. Okay. So next question natin, okay na ako doon. Okay, sabi dyan, mababa siya, teka ha, John chapter 16, sabi dyan, kukuha siya sa nasa akin. So, magkaiba ba yung Pastor Baler, yung pinagkuhaan at saka yung kumuha? Magkaiba, yes or no? Hindi po magkaiba. Kasi po, ang Espiritu Santong katotohanan na magtuturo, susuguin po yon. At sabi ni Kristo, susuguin ko. Ngayon po, kung ang Espiritu Santo ng katotohanan ay katotohanan, hindi yan bukod sa sinabi ni Kristo, na sabi ni Kristo, ako ang katotohanan. Kaya hindi sila dalawang katotohanan. Sila po'y iisang katotohanan lamang. Yun po ang sagot ko. Okay. So pag sinabing kumuha siya sa akin ng piso. Ibig ba sabihin yung kumuha ng piso sa akin na bata at saka ako ay iisa? Yes or no? Dahil po ang paglalarawan ninyo ay sa gayong paglalarawan, iba naman yung bata doon sa nagbigay sa kanyang piso kasi mga individual na tao. Pero dito po sa issue natin na ang Holy Spirit, kapangyarihan, manlalalang, at si Kristo din naman ay kapangyarihan ng Diyos na manlalalang. Kung wala siya, walang malalalang, ay magkaibang yon aspeto doon sa tinatanong nyo. Sapagkat wala naman dalawang manglalalang sa Biblia. Ang Diyos lang ang manlalalang. Okay. Doon sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi doon ay lalangin natin ang tao ayon sa kanyang wangis. Pag sinabing natin, ilan yon? Isa, dalawa o tatlo? 40 seconds. Okay po. Pag sinabing as po, tumutukoy siya sa higit sa isa. No? Kaya nga sabi doon, lalangin natin. Pero po, pag makikita natin na kung sila'y magkakaibang persona at tatlong persona yon, ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. No, let us make man in our own image. Ang image po ay singular. So kung magkakaiba sila doon, dapat images. So I believe po, plural lang doon yung qualities ng Diyos, pero hindi po yung pagiging Diyos mismo. Yun po ang sagot ko. Yun, time's up. So maraming salamat. Pabatiin lang natin, bago tayo dumako sa pasensya na, kumakain ako. Bago tayo dumako sa sa ating conclusion. So, batiin lang natin lahat ng mga nandito sa room, na hanggang ngayon ay nakikinig. May mga At comments hindi natutulog. Oo. So, si Isaac, si Sis Nena, si Admin Ali Javier, dito rin. Si Marty, si Rene, si Ace Kinol, si Edwell, si En,
si Lindon, si Admin Fernando, si Rayul, no? So, ayan, nandiyan sila lahat, no? Doon sa ano naman, sa live, check natin sa live, Madaming kung ilan comment. na oo, panood. Tingnan natin yung mga nag-comment sa live natin. So, wait. Check natin. Ito na, si Snad. Hindi ko nababasahin yung mga comments, ha. So, si Rod Mabuyo. Yan. So, si Rod Mabuyo, si Brother Albert Hinkel, si Snad, si Angelito Galano. Yan. So, yan muna tayo, no? At lumalalim na ang gabi. So, maraming salamat sa mga bumate. At ngayon, batiin muna natin ang ating mga admin, no? Batiin natin si admin Sispo, no? Si admin Noel Perfecto, si admin Jumong, si admin Umbriel, si admin Ramon, si admin Ferdinand, si admin Shurwit, si admin Albert, si admin Fernando, si admin Denmark, Rowel no? Pio. Oo. Yan, binabati natin lahat, ano? So, maraming salamat. Si Admin Ali Abier. So, maraming salamat sa inyo. So, Pastor Baler, mauuna ka Opo. sa ating conclusion. So, familiar naman tayo sa ating rules and regulations. So, 5 minutes tayo, Pastor Baler. Ready ka na, ano? List Ready sa timer? Yes po. Ready. Okay, sige. So, ready ka na, Pastor Baler? Your time will start now. Okay? Magandang gabi po muli. Dito po sa conclusion natin, meron po tayong mga comparative kung ano yung tinatawag na espiritu sa iba't iba, sa lingwahe at doon sa tinatawag na religion. Binanggit po natin kanina na ang Ruach HaKodesh, yan po ay sa Hebreo na terminology, At doon naman po sa Greek po, binanggit din natin kanina yan, na pneuma. So doon po ba sa ibang religion, ano po ba ang pagkakilala nila, na persona din ba, dito po mga kapatid, sa Islam, kahit sa Islam ang pagkakilala nila doon sa espiritu, ay ganito po ang pagkakilala nila, na itong espiritu na ito, Ra al-Qudus. Ang pinakaisipan ng Islam dito, the spirit of holiness. So hindi po siya persona At binagpapalagay pa nga nila ito na ito'y espiritu na si Angel Gabriel, Espiritu. At wala rin po ako talagang nabasa na yung mga anghel ay persona, Wala pa po ako nabasa, sana makabasa ako niya, Kaya dito pa po sa ibang religion, kahit sa Baha'i Faith, ganito po ang sabi ng Baha'i Faith. Sa Baha'i Faith, ang tawag nila most great spirit at hindi talaga persona, Na itong great spirit na to ay messenger na isinusugo na espiritu sa mga propeta, Na sa Baha'i Faith, ito yung sa Christianity, bumaba kay Jesucristo, yung fullness of the Spirit. At doon naman kay Muhammad, At sa Baha'i ay si Baha'u'llah na the most great spirit ang tawag nila. Sa Hinduism naman mga kapatid, ang tawag dito ay Advaita, Tinatawag nila yan Ganun po ang pagkakatawag nila doon. Kahit sa Zoroastrianism, tinatawag ang Holy Spirit na Spinta Mainyo. Sa Gnosticism naman po mga kapatid, tinatawag din naman nila ito na Barbelo as the Holy Spirit. So wala pong binanggit na persona So dito po makikita natin na ito yung maling pag-aakala tungkol sa banal na espiritu, Na maling pag-aakala. Kaya nga po kinot natin ang John 14 sa 16 sa 7, kinukot natin na maling akala po 'yon, Na pagdating po doon sa Mateo 28:19 binabanggit yung Ama, Anak, Espiritu Santo, iniisip nila na tatlong persona 'yon.
Pero para sa akin po, ang Espiritu hindi persona at yun pong Ama ay hindi rin naman persona yan, kundi yung anak na tinawag na Jesucristo, siya talaga yung pinaka-persona. Kaya nga nanahan doon yung Ama, no? At yung Espiritu Santo nanahan sa isang persona, si Kristo yon. Kaya dito makikita natin mga kapatid, saan ba galing ang turo na persona? Wala po sa Biblia. Hindi po itinuro yan ng mga apostol. Babasahin ko lamang po dito sa Encyclopedia Britannica. Dito po nakasulat po rito, saan galing ang pakahulugan na ang banal na espiritu ay bukod na persona. Saan galing? Ito po ay galing sa konseho ng Constantinople noong AD 381. Yung pong kaisipan na ang espiritu ay persona, kaisipan na galing sa Constantinople noong 381. At ito po ay mahigit 250 taon na mula nang namatay ang huli sa mga apostol. So ang mga apostol wala namang punturo ng espiritu ay persona. Kaya ang Biblia hindi rin nagtuturo, marami siyang katawagan, kapangyarihan, 'di ba? Daliri, yan po ang sabi persona, katotohanan siya, yun po. Pero ang kaisipan na na persona ng Espiritu Santo may pinagmuluan po 381 AD yan. Saan galing ng aral na persona ng Espiritu Santo? Sa konsilyo ng Constantinople. So yun po mga kapatid, nalinaw natin na ang Biblia ay hindi nagtuturo na ang Espiritu Santo o ang Espiritu ay persona. At kung meron mang nagtuturo niyan, yun po ang aking katunggali, si Brother Denmar, na Espiritu Santo persona, yun po ay kanya na lamang at galing sa Constantinople. So magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Moderator. Okay, maraming salamat, no? So, dako na tayo kay Brother Denmar. Brother Denmar, ready ka na ba? Yes, ready na Naka-off ako, yung camera brother. mo? Okay. Yes, brother. Yes, ready na, ready. Okay, kung ready ka na, okay, your time will start now. Okay, so nakakatuwa yung similar INC style na argument. Sa kahuli-hulihan mga kapatid, ay malalaman ninyo na ang ating kausap talaga ay nagsisinungaling sa kanyang sarili. Pati ba naman yung kanyang sarili ay kanyang lolokohin? Sinabi dito ay ay susuguin at isinugo. Sa Tagalog naman napakadaling intindihin. Sinugo at nagsugo. Napakadali namang intindihin yan, wag na nating paliwanag, Sila talaga ay magkahiwalay, distinct person, Kaya doon sa Biblia sabi doon, I will send you. Hindi niya sinabi I will send myself. I will send you the comforter. Hindi niya sinabi I will send myself. Basic common sense, gamitin natin, Ang isang apologist cannot be an apologist without the common sense, So next natin, sinabi diyan, luluwalhatiin niya ako. Yung niya at saka ako magkaiba. At halata dito mga kapatid, naabutan lang tayo ng time, yung he at saka him na ginamit sa John chapter 16 and verse 7 and 14 na ginamit niya, ay ito ay kapwa tumutukoy sa person, he at saka him. Yun po ay tinatawag nating masculine pronoun na tinutukoy sa person. Next natin, itong sinabi na espiritu ng Diyos, Yung espiritu ng Diyos, mga kapatid, kanino sa Diyos, bahagi siya ng Diyos, So sa kanya yon, halimbawa, espiritu ko. Yung espiritu ko, akin yun. Ako yun mismo. Pag sinabing katawan, kaluluwa at espiritu, ako yun. Ayun ay spiritual na katawan ko. Ngayon, yung sa Constantinople, dito malalaman natin sino talaga sinungaling. Constantinople. Ito sabi ng world history. World history, dito po ni O'Brien, World History ni O'Brien, page 138. Sabi dito ganito mga kapatid, ano nangyari sa Constantinople? Ang sabi ay ganito,
in the Council of Constantinople, the Nicene-Constantinople Creed has been decided and created. And they say, we believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible, in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, the begotten of the Father, before all the ages. And we believe in the Holy Spirit, the Lord, giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke to the prophets. This statement also affirm, believe in the one holy God, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. 1 minute and 30 seconds. Bakit sinabing ganon ng historion? Sapagkat itong si Gregory na Nazarenos, siya ay isang heretic. Kine-question niya yung patungkol sa Espiritu Santo. Kaya nagkaroon ng affirmation. Nagkaroon ng affirmation ang credo at that time. Hindi yun paglilikha ng doktrina. Iyon ay tinatawag nating paglilinaw kasi may nanggugulo. Ngayon, dito sa ating libro, dito sa New Standard Bible Dictionary, ano ba ang person? Ang person, mga kapatid, pag sinabi natin person, sabi, ganito person. Sabi, person, mga kapatid, okay. Pag sinabing person, mga kapatid, ay meron siyang katulad sa tao, Siya ay nagsasalita, nagtuturo, sabi diyan, okay? Kasi maikli na lang yung oras, babasahin ko sana. So, napatunayan natin, ng Holy Spirit sa Biblia, ay ikatlong persona ng Diyos, iisang Diyos, tatlong persona, Yan po ay nasa plural, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay. Maraming salamat at natapos na ang kanilang debate. So, bibigyan ko kayo ng tag-iisang minuto para magpasalamat. Unahin na kita, Brother Denmark. So, 1 minute. At kung meron kang ipa-plug, gusto mong i-promote, so 1 minute. Okay. So, thank you so much, Brother Nash. Okay. So, unang-una sa lahat, ay pinasasalamatan natin ang Panginoon sa gabing ito na siya ay nagpala sa atin ng kaalaman, karagdagang kaalaman sa ating pananampalataya sa ikalalago ng ating pagkakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Ngayon, mga kapatid, ay pinasasalamatan din natin ang lahat ng mga nanonood at manonood pa ng debating ito sa Facebook man o sa YouTube ng Debaters Convention, May YouTube ang Debaters Convention, i-type nyo lamang Debaters Convention Official. And maraming salamat din sa lahat ng nandito sa loob ng ating room at sa buong pamunuan ng DEFCON. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating kausap, Pastor Baler ng End Time Believers Church. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa atin ng pag-uusap na ito upang maging malinaw ang isyong ito sa pagitan ng End Time at ng Roman Catholic. Ayan, so nais ko lamang po bilang panghuli na ipag-anyaya sa inyo, mga kapatid, ang aking YouTube channel. Hanapin nyo lamang sa YouTube channel ninyo, Brother Denmark Santiago TV Official. Yan po ay lalabas na or type nyo yung aking pangalan, Brother Denmark Santiago. Kung iyan po ay mamamonetize, mga kapatid, ang mapupunta po yan sa Tulay ng Kabataan Foundation Incorporated, na matatagpuan dyan sa Quezon City. Ayan yung Catholic institution na nag-aalaga at nagpapaaral doon sa mga bata at sa mga walang magulang na mga kabataan. Yan po. So, maging ganun din sa Catholic Faith and Apostolic Movement of the Philippines. Ayun, maraming salamat po sa inyo sa pamumuno ng aming mabuting founder, Brother Fernan D. Cristinas Jr., at sa lahat ng opisyalis nito, sa Presidente, Vice President, at sa pababa. Maraming salamat po
at pagpalain tayo ng Panginoon. Ayun, okay. Maraming salamat. So, Pastor Balet, bigyan kita ng isang minuto para magpasalamat. Okay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na ating Diyos na tagapagligtas. Gayon din sa moderator natin, si Brother Nas, sa panig ng RCC. At nagpapasalamat din ako kay Debcon na nag-record sa ating debate. At gayon din sa Catholic Apologist, I believe, no? Si Brother Father Denmark. Ayan. Sa kanyang pagpapaunlak din at kami natuloy sa diskusyon na ito. At sa lahat ng nasa GC, sa room natin, sa religious room natin, at lalo na kay Brother Rene, no? Magandang gabi po sa inyo at yung nasa live, pagpalain kayo ng Panginoong Jesucristo ng pagpapala na espiritual na pagpapala. Balik ko na po, moderation. Meron ka bang gustong i-promote, Pastor Balet? Yung pong gusto ng Mystery Expo at pwede nyo pong i-invite ako patungkol sa mga hiwaga, mga kapatid na pwede nating matutunan. Yun lang po sa mga interesado. Okay, sige. Maraming salamat, no? At ako naman ay magpapasalamat sa ating sponsor, no? Tantrabeda.com. At sa iba pang mga sponsor kagaya ni Brother Cal, no? Sa kanyang ministry, no? So, syempre, magpapasalamat tayo. Pwede dahil sa kanya, wala rin tayong debate ngayon na magaganap. Maraming salamat kay Debcon, which is the real name is Marilyn. Yan, maraming salamat Marilyn, ano? Siya yung nagpapakahirap para mag-record, mag-ayos. So, hindi po biro yung ginagawa ni Marilyn. Okay, maraming salamat sa Marilyn, ano? So, muli, ano? This is Admin Nash Benavides, no? Nag-iiwan sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, no? Sa lahat ng dako, sa lahat ng panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng mundo. So, muli, no? Kita tayo, no? Magbabalik uli ang DEFCON. Hintay lang tayo, meron tayo mga iba pa mga debate. So, ito po, no, mag-sign off na po kami, no. Now, this is Admin Nash. We're now signing off. Yun, ayos Ganda, maganda. Fernando, Babate ako sa isang persona ng pagwapuhan, ang aming kapatid na si Bro Mama. Kaya alam mo po, Naunahan mo akong bumati, kapatid na... I-check ko maya, wait. Huwag pa lantoy-lantoy nang mapuntusan natin sila. One point. Hindi, kagwapong-gwapong kayo. Wala yung pangalawang persona. Wala yung pangalawang persona. Ang wapuhan. Congrats, Bro Denmark. Wait mo lang yung message, bro, ha? Medyo nag-insist. Oh, may Naka-ready na bigyan mo pa ng pagkakataon, Brother Nash, na basahin lang.